Chapter 2. First Nephi Chapter 2, Kabanata 2. Dinala ni Lehi ang kanyang mag-anak patungo sa ilang na malapit sa dagat na pula. Iniwan nila ang kanilang ari-arian. Si Lehi ay nag-alay ng isang hain. Sa Panginoon at tinuruan ng kanyang mga anak na sumunod sa mga kautusan. Sina Leman at Lemuel ay bumulong-bulong laban sa kanilang ama. Si Nephi ay masunurin at nanalangin na may pananampalataya. Ang Panginoon ay nakipag-usap sa kanya at pinili siya na mamahala sa kanyang mga kapatid. Mga 600 BC. Kabanata 1. Kapitulo 1. Sapagkat dinggin, ito ay nangyari na nangusap ang Panginoon sa aking ama, oo, maging sa isang panaginip, at sinabi sa kanya, pinagpala ka Lehi dahil sa mga bagay na iyong ginawa, at sapagkat ikaw ay naging matapat at ipinahayag ang mga taong ito sa mga taong ito ang mga bagay na aking ipinag-uutos sa iyo, dinggin hangad nilang tiklin ang iyong buhay. At ito ay nangyari na inutusan ng Panginoon ng aking ama maging sa isang panaginip na nararapat niyang isama ang kanyang mag-anak at lumisan patungo sa ilang. At ito ay nangyari na naging masunurin siya sa salita ng Panginoon, kaya nga siya ay sumunod gaya ng ipinag-utos ng Panginoon sa kanya. At ito ay nangyari na lumisan siya patungo sa ilang. At iniwan niya ang kanyang tahanan at ang lupaing kanyang mana at ang kanyang ginto at ang kanyang pilak at ang kanyang mamahaling bagay. At wala siyang dinala maliban sa kanyang mag-anak at mga panustos at mga tolda at lumisan patungo sa ilang. At siya ay naglakbay sa may mga hangganang malapit sa dalampasigan ng dagat na pula. At siya ay naglakbay sa ilang sa mga hangganan mas malapit sa dagat na pula. At siya ay naglakbay sa ilang kasama ang kanyang mag-anak na binubuo ng aking inang si Saraya at ng mga nakatatanda kong kapatid na sina Leman, Lemuel at Sam. At ito ay nangyari na nakapaglakbay na siya ng 3 araw sa ilang. Itinayo niya ang kanyang tolda sa isang lambak sa tabi ng isang ilog ng tubig. At ito ay nangyari na gumawa siya ng isang dambanang bato at gumawa ng isang pag-aalay sa Panginoon at nagbigay pasasalamat sa Panginoon naming Diyos. At ito ay nangyari na tinawag niyang ang pangalan ng ilog na Leman. At ito ay umuuho patungo sa dagat na pula. At ang lambak ay nasa mga hangganang malapit sa kabukanan nito. At nang makita ng aking ama na ang mga tubig ng ilog ay umuuho patungo sa bukal ng dagat na pula, siya ay nangusap kay Leman, sinasabing, o sana ay maging katulad ka ng ilog na ito, patuloy na umaagos patungo sa bukal ng lahat ng katwiran. At siya ay nangusap din kay Lemuel, o sana ay maging katulad ka ng lambak na ito, matibay at matatag at hindi natitinag sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Ngayon, ito ay nasabi niya dahil sa katigasan ng leeg ni Leman at Lemuel, sapagkat dinggin sila ay bumubulong-bulong sa maraming bagay laban sa kanilang ama. Dahil siya ay isang mapangitain tao. At inakay sila palabas ng lupain ng Jerusalem upang iwan ang lupain kanilang mana at ang kanilang ginto at ang kanilang pilak at ang kanilang mamahaling bagay upang mga sawi sa ilang. At sinabi nila na ito ay ginawa niya dahil sa mga hangal na guni-guni ng kanyang puso. At sa ngayon, bumulong-bulong sina Leman at Lemuel na mga nakatatanda laban sa kanilang ama, at sila ay bumulong-bulong sapagkat hindi nila nalalaman ang mga
pakikitungo ng Diyos na siyang lumikha sa kanila. Ni hindi sila naniniwala na ang Jerusalem, ang dakilang lungsod na iyon, ay maaaring mawasak alinsunod sa mga salita ng mga propeta. At sila ay katulad ng mga Hudyo na nasa Jerusalem, na naghahangad na kitli ng buhay ng aking ama. At ito ay nangyari na nangusap sa kanila ang aking ama sa lambak ng Limwel, nang may kapangyarihan na napuspos ng Espiritu, hanggang sa ang kanilang mga katawan ay nanginig sa harapan niya, at sila ay kanyang natulig. Kaya hindi sila nakapanghas na magsalita ng laban sa kanya. Kaya nga sila ay sumunod gaya ng kanyang ipinag-uutos sa kanila. At ang aking ama ay nanahanan sa isang tolda. At ito ay nangyayari na ako si Nipay, na lubhang bata pa, gayon man ay may malaking pangangatawan at mayroon ding matinding pagnanais na malaman ang mga hiwagan ng Diyos. Dahil dito ako ay nagsumamo sa Panginoon, at dinggin dinalaw niya ako at pinalambot ang aking puso, kung kaya't pinaniwalaan ko ang lahat ng salita ng sinabi ng aking ama. Kaya nga ako ay hindi naghimagsik laban sa kanya na tulad ng aking mga kapatid. At kinausap ko si Sam, pinaalam sa kanya ang mga bagay na ipinaalam sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At ito ay nangyari na naniniwala siya sa aking mga salita. Datapwat dinggin, sina Leman at Lemuel ay ayaw makinig sa aking mga salita, at sapagkat nagdadalamhati dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, ako ay nagsumamo sa Panginoon para sa kanila. At ito ay nangyari na nangusap sa akin ng Panginoon, sinasabing, pinagpala ka, Nephi, dahil sa iyong pananampalataya, sapagkat hinanap mo ako ng buong pagsusumigasig ng may kapakababaan ng puso. At yamang sinusunod mo ang aking mga kautusan, ikaw ay uunlad at aakayin sa isang lupang pangako. Oo, maging sa isang lupaing aking inihanda para sa iyo. Oo, isang lupaing pinili ng higit sa lahat ng iba pang lupain. At yamang ang iyong mga kapatid ay naghihimagsik laban sa iyo, sila ay itatakwil mula sa harapan ng Panginoon. At yamang sinusunod mo ang aking mga kautusan, ikaw ay gagawing isang pinuno at isang guro sa iyong mga kapatid. Sapagkat dinggin, sa araw na yaon na sila ay maghimagsik laban sa akin, susumpain ko sila ng isang sidhing sumpa, at hindi sila magkakaroon ng kapangyarihan sa iyong mga binhi, maliban kung sila ay maghihimagsik din laban sa akin. At kung mangyayari na sila ay maghimagsik laban sa akin, sila ay magiging isang pahirap sa iyong mga binhi, upang pukawin sila sa mga landas ng pag-aalala. Yan. Anong natutunan mo? Ngayon ko na-realize, di ba, nung sinasabi ko, ang swerte ng mga anak ni Leman and Lemuel. Kasi sila binigyan ng pangako ng nilihay bago mamatay. Dito sa huling verse na to, ngayon ko lang na-realize, may pangako pa lang Diyos kay Nephi Itself. na yung mga binhi niya ay hindi malibang maghimagsik sila sa Diyos. Dahil naghimagsik sila sa Diyos, kaya yung mga anak ni Leman and Lehi, sila yung natira. Ngayon ko lang na-realize kung bakit. Lamanites. Kaya pala, kasi Diyos na yung nangako pala kay Nephi dito. Pero tama, ang ganda ng pangako, no? Dahil si Nephi ay mabuti, ang kanyang binhi ay binigyan ng pangako din. So tayo maging mabuti para yung ating posterity. Magkaroon din ng pagpapala mula sa Diyos. Tsaka dito ay, ang keyword ay hinanap siya ng may kapakumbabaan ng puso.
Kasi kahit saan naman pwede ka talagang maging leader eh. Pero mo siya ay bata, pero siya yung pinili. Hindi dahil siya ay kung ano pa man. Pero dahil siya ay nagsisik sa Panginoon. Nagsisik. Hinanap niya. Alaki nagsiksik. Yun ang na-gets ko. Isyaw. Ako naman ay yung pagsunod sa magulang ni Nipay, parang yun yung naman, kasi si Lihay ay propeta. Yung nakuha ko naman ay parang yung pagsunod natin sa mga leaders ng simbahan or ng propeta, na once na may sabihin yung propeta, kailangan nating sundin, kasi dadalhin tayo nun dun sa lupaing pangako. Yung lupaing pangako na yun yung promise naman ng Panginoon na ibinibigay dun sa propeta, na kagaya ng pag halimbawa babasa tayo ng scripture. So yung lupang pangako dun, or yung pangako sa atin dun, ay yung mas tayong magiging mabuting magulang kay baby, at yung pag-iwan dun sa mga hindi mga mahalagang bagay. Pag susunod talaga tayo, iiwanan natin yung mga importanteng bagay sa buhay natin. Como si Lihay, Hindi importante. Material. material. Iniwan niya yung mga mamahaling bagay na namanan niya dun sa kanyang lupaing Jerusalem. Mga ginto, pilak, yung mga material, no? Parang pumasok dyan yung I will go and do. Kung saan ka ipadala ng Diyos. Sa chapter 3 yun, meron yun. Naku, paano kayo malalaman kung saan ako inutosan pumunta? Na Kagaya niyan, inutosan si Lihay na umalis. Dahil sila madedestroy dun sa Jerusalem. Bilang magulang, paano natin malalaman kung saan natin dapat dalhin yung pamilya natin? ang kasi, para sa akin, yung hindi naman tayo paalisin dito eh. Kung nasan tayo, parang yun na, hindi ba't sabi nga may purpose yung si Elder Cook yung nagpunta dito. There is purpose kung ba't nandito ka May ganyan. purpose tayo kung bakit tayo nandito. Yung mga iniwan dito nila, kasi wawasakan yung Jerusalem eh. Parang halimbawa ako, ang kailangan kong iwan ay yung bisyo ko, para hindi ako masira kasama yung Pamilya mo. pamilya. So aalisin ako dun sa aking comfort zone para mamuhay kasama yung magiging pamilya ko, or aalis ako dun sa aking bisyo para mamuhay ako dun sa pagtatrabaho, na mas magkakameron ako ng time para mabuo yung pamilya ko. Makes sense. Hindi yung eksaktong lugar yung iiwan natin, kundi yung ating parang comfort zone. Yung magiging distraction natin. Distraction. Okay. Tama ka doon. Nag-humble beginning sila dito eh. And my fathers dwelt in a tent. Sabi nga dun sa verse na ang aking ama ay namuhay na nirahan sa isang tolda. Iniwan nila yun, yung karangyaan. So tayo naman, hindi natin iiwanan yung ating sobrang daming karangyaan dito. Pero yung ating Jerusalem. So kailangan alam natin yung Jerusalem natin.
Para yun yung maiwan natin. For sure. Sasabihin ng Diyos sa atin yun. Ikaw, anong Jerusalem mo? Siguro yung Jerusalem ko yung pagiging ano. Ano na bang Jerusalem ko? Ewan ko sa iyo. Kasi ako na... Ako siguro magagalitin ako eh. Yung madali akong magalit. Although madali akong magpatawad. Buti na namin. Madaling mawala yung galit ko. Talagang, labas ko lang, mawawala naman yun. Pero siguro yun yung magiging yung Jerusalem ko ngayon. Yung kahit ako ay, kahit mahal kita at ano, pag ako yung galit talaga. Pero pag nailabas ko naman yun, wala rin naman, di ba? Ngitian mo nga lang ako, okay na ako. Pero siguro yun ay dapat kong ano, ayusin. Mas ano pa ako dapat. Soft-spoken. Paano kaya yun? Yung ginawa ni Nipay. Anong ginawa ni Nipay? Nagluhod siya sa Diyos. Humingi ako na ano. Oo. Okay. So, yung ating thoughts of the day ay Jerusalem. Mm-mm. Iwanan natin ang ating Jerusalem. Correct. Yung Jerusalem ay yung ating comfort Kahinaan. zone. Hindi comfort zone. Yung ating mga kahinaan. Yung ating mga kahinaan. Yung tingin nating sisira sa pamilya natin. Correct. Okay. So, maganda, no? I like it. Alright.